Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Yes. Sabi Amerika, kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. Chairman. May I know... Mr. Chairman. Sir. Dali sige, sorry. Congressman Paduano, sige. You and then Congressman Tevez and then I will allow you, Senator Trillanes, after the two members have spoken. Yes, Congressman Paduano. Thank you, Chairman, with the indulgence of Congressman Tevez. Ganito lang po, because Senator Trillanes presented yung mga bank accounts. May I ask this good former senator, how did you acquire these documents, bank documents? Nung campaign po noong 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siyang mga dokumento na pwede namin tignan. So kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po, yun pong nandoon, iba't ibang accounts. Then, chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So, may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte. Tapos, totoo nga, legitimate po. Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo ni Duterte na totoo daw kasi una, dinideny po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na-corner na siya, inamin niya, no? Tapos, hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same dare na sinasabi niya ngayon, o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita dun sa BPI branch na yon sa Julia Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo, wala pong dalang waiver. Ang nilabas niya, special power of attorney na may specific conditions. Ngayon po, natapos na lahat yung kampanya, presidente na siya, ni ay ni oy, wala na po nangyari doon. Kaya ito po, inadmit niya na yan, mga dokumento na yan. Inadmit niya na yan, no? And let me just comment a bit, Mr. Chairman. Kasi yung sinasabi niya, in relation dun sa case na final ko kay Pulong at kay Manscarpio, sabi niya, i-file daw sa korte at harapin nila. Pero yung mga libo-libong mga pinagpapatay never got that privilege of the due process. Pagka wala ka sa grupo niya, hindi ka sa sindikato niya, protektado ka. Kailangan mag-file sa korte. Pero pagkakaribal ka at ordinaryong Pilipino ka, tutumba ka. Yun lang po, Mr. Chairman. Can I have my follow-up question? You have the floor, Congressman Paduano. Former Senator Trillanes testified that that document was not acquired legally. It was just given to him. And with that, Mr. Chairman, though you might appreciate that bank records, but for me, Mr. Chairman, I am not a lawyer. But with regards to how authentic is the bank documents being presented to us by former Senator Trillanes, we must ask the AMLA, Mr. Chairman. So, with that, Mr. Chairman, unless Senator Trillanes can present to us another document that that bank records came from an authentic, competent
agency of government, Mr. Chairman. In this case, it's the AMLA. Now, Mr. Chairman, so with that, Mr. Chairman, Chair, this is a very serious accusation. So, Mr. Chair, am I, Mr. Chair, Congressman point of order. Paduano has the floor, but with the Yes. indulgence of No, I think the chairman has ruled a while ago the sequence of those people present in this hall to answer. okay. I think we must follow that, Mr. Chair. Thank you for reminding the chair, Congressman Acop. Now, Congressman Paduano, please proceed if that is your last. I am sorry, I thought that you were tapos na. Thank you, Mr. thank President. you, Mr. President. Anyway, Mr. President, now with that, Mr. Chairman, and the former President has, a while ago, has a commitment to waive his right with regards to all the bank accounts that was mentioned by former Senator Trillanes. Now, Mr. Chairman, pwede naman parallel yan, AMLAC, at the same time, yung waiver, if the President, former President, will sign a waiver with regards to all those bank accounts. Thank you, Mr. Chairman. I will sign it, the document, tomorrow. And I will hand it kasi magagawin pa ng abogado. But I said, if there is an iota of totoo yung sinasabi, I will hang myself in your presence. I will invite you all to be a witness. Okay, thank you, Mr. Chairman. Congressman Paduano. Si Congressman Bong Teves, and then I will allow former Senator Trillanes after Congressman Bong Teves. Thank you, Mr. Chair. This is my last question. Siguro naman, first, Mr. President, lahat po na tinanong ko po sa inyo ay galing po yan kay Mr. Jimmy Guban. Not for me. At kasi po ay na-invite na natin siya rito bilang isa sa mga resource person sa mga naunang hearings. And then, may I ask Mr. President, for my last question, given na po na na-acquit si former Senator Laila de Lima sa mga kaso niya tungkol sa drugs, as now, Mr. President, naniniwala pa rin po ba kayo na si former Senator de Lima ay queen of all drugs lords? Sir, I go by what is the reality of the day. Pag sinabi ng korte, inosente si De Lima, inosente si De Lima. Wala tayong magawa dyan. Kung magsabi ang korte, guilty si Duterte, wala rin kayong magawa dyan. That's a democratic process. Ibig sabihin po, Wala. nagkamali tayo ng pag-akusa kay former Senator de Lima. Thank you very much, Mr. Chair. Okay, former Senator Trillanes, you are now recognized. Maraming May I- salamat, Mr. Chairman. May I After, be- Mr. President, after the former Senator, the Chair will recognize you po. May I be given... Yes, yes. Going to the bathroom? Okay, okay. We'll have a 2-minute suspension. I'm sorry. Hearing resume. Mr. President, you will be reacting to the Yes, sir. query. Sabi, De Lima na acquit? Yes, ang tanong natin kanina is, na-acquit po si si Senator de Lima at sinasabi po ni former President na kung ano ang hatol ng batas ay 10 ang masusunod. Ibig sabihin, nagkamali po ba ang ating dating Pangulo sa pag-akusa kay former Senator de Lima na siya ay isa sa mga queen ng drug lords? Sir, saan mo narinig yan? Bigyan mo ako ng kopya. Saan mo narinig yan?
a recording or a newspaper. Pangalawa, sir, nakalimutan ko na tuloy ang iksuhin. You know, Do you need, Mr. President, a moment to... I'm just collecting my mind, sir. Okay, go ahead. Naipon na kasi. We'll give you time, Mr. President. For the meantime, the chair would like to recognize... May I Yes, ask sir. for a recess of just 1 minute? Yes, we'll give you a 2-minute suspension. The hearing is suspended. Hearing resumed. Mr. President, Yes, Your Honor. Nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung if I'm lying or if my statements are falsely stated, if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, pwedeng ma-access yun with the waiver, pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver, puro bluff yan, pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala ng alibay. Pero ito po,